Relax ka lang, sweetie. Next week makiklear na yung funds from Sophia's educational account. Konting tiis na lang, atin na ang lahat. Ang boses ni Davin, ang asawa ko, ay tila isang matamis na himig mula sa sala. Ngunit sa aking pandinig, ito ay laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan. Ang amoy ng bawang at suka mula sa niluluto kong paborito niyang adobo ay biglang naging kasuklam-suklam. Hawak ko ang sandok, dahan-dahang hinahalo ang kumukulong sabaw na dati simbolo ng aking pag-aalaga. Ngunit ngayoy tila kumakatawan sa kumukulo kong dugo. Ang tunog ng pagbagsak ng sandok sa sahig na baldosa ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kusina. Hindi ko na malaya na nabitawan ko na pala ito. Ang mga daliri kong kanina lang ay abala sa paghahanda ng hapunan para sa kanya ay nanigas, nawalan ng pakiramdam. Ang init mula sa kalan ay hindi ko na maramdaman. Isang nakapapasong lamig ang gumapang sa aking buong katawan, nagsimula sa aking talampakan at umakyat hanggang sa aking batok. Sophia's educational account. Ang perang iyon, ang bawat sentimo noon ay pinagpaguran ko. Ang mga gabing nag-overtime ako sa pagtanggap ng mga online counseling sessions. Mga panahong tiniis kong huwag bumili ng bagong damit para lamang maidagdag sa ipon na yon. Ang pangarap ko para sa anak ko. Iyon ang tanging yaman na ipamamana ko sa kanya. Isang magandang kinabukasan na hindi nakasalalay sa pangalan ng mga almazan. At ngayon, ibebenta nila, ibabasura. Para sa ano? Para sa mga luho ng babaeng yon, napatingin ako sa sarili kong mga palad, mga kamay ng isang psychologist, ngunit may mga kalyo na sa paglalaba at paglilinis. May maliliit na peklat mula sa mga tilamsik ng mantika. Naalala ko ang araw na isinangla ko, ang huling alahas na pamana ni Mama para lang mabayaran ang utang ni Davin sa negosyo. Naalala ko ang mga madaling araw na binabantayan ko siya dahil sa lagnat. Habang kinabukasan, ay kailangan ko pa ring maging perpektong manugang sa paningin ng kanyang ina. Lahat ng iyon, ginawa ko ng walang reklamo. Lahat ng iyon, para sa pamilyang pinangarap ko. Isang kastilyong buhangin na sa isang iglap lang ay tinangay ng ngalon ng kataksilan. Leora, ano ba? Malapit nang mag-alas 7. Gutom na ako. Pumasok si Davin sa kusina. Ang cellphone ay nakadikit pa rin sa tainga. Ngunit tapos na ang tawag. Ang mukha niya, na minsan kong tinitigan ng may pagmamahal, ay blangko. Walang bakas ng pagkakasala. Inis lamang ang mababasa rito dahil hindi pa nakahain ng pagkain. Hindi niya napansin ang sandok sa sahig. Hindi niya napansin ang nanlalaking mga mata ko o ang panginginig ng aking mga labi. Sa mundo niya, isa lang akong kasangkapan, isang tagapagluto, isang tagapag-alaga, isang bangko na madaling nakawang. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong pinulot ang sandok. Walang salita, walang luha. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao, isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nilampasan ko siya. Bago ako tuluyang umalis ng kusina, napasulyap ako sa ref. Nakadikit doon ang isang drawing ni Sophia, isang bahay na may 3 stick figures na magkakahawak kamay. Siya, ako, at ang kanyang ama. Isang pamilyang perpekto sa mga mata ng isang inosenteng bata. Isang kasinungalingan na ako mismo ang tumulong na buuin. Umakyat ako sa hagdan at tinungo ang isang silid na matagal nang hindi nabubuksan, ang dati kong home office. Makapal na ang alikabok sa mga libro ko, mga aklat sa psychology na naging saksi sa aking mga pangarap bago ko isinuko ang lahat para kay Davin. Hinaplos ng aking mga daliri ang isang libro tungkol sa behavioral manipulation. Ito ang aking mga sandata. Ito ang tunay na ako. Ang babaeng kinalimutan ko sa loob ng 10 taon. Tumayo ako sa harap ng salamin sa loob ng madilim na silid. Ang nakita ko ay hindi isang talunang asawa, kundi isang ina na naisahan.
Isang leona na ang kaisa-isang anak ay nasa bingit ng panganib. Sa isip ko, isang tanong ang umalingaw-ngaw, isang tanong na babago sa lahat. Para sa utang na loob na matagal ng bayad, isinuko ko ang sarili ko. Ngayon, pati kinabukasan ng anak ko, ibebenta nila. Papayag pa ba ako? Kinabukasan, ang araw ay sumikat na, tila walang nagbago. Naghanda pa rin ako ng almusal. Hinalikan ko pa rin sa pisngi si Davin bago siya umalis papuntang opisina. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, sa likod ng normal na kilos ng isang asawa, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Nang sigurado na akong nakaalis na ang lahat, si Davin sa trabaho, si Sofia sa eskwela, at si Doña Esmeralda sa lingguhan itong paglalaro ng mahjong kasama ang kanyang mga amiga, ay saka ko kinuha ang aking cellphone. Hinanap ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Nagdalawang isip ako sandali. Ang pagtawag sa kanya ay pag-amin na nabigo ako. Pero hindi. Ang pagtawag sa kanya ay ang unang hakbang para manalo. Idinayal ko ang numero ni attorney. Ramon Silang, ang pinsan ko. Leora, napatawag ka? May problema ba? Ang bungad niya, bakas sa boses ang pag-aalala. Kilala niya ako. Hindi ako tumatawag kung walang mahalagang dahilan. Pinsan, pwede ba tayong magkita? May kailangan lang akong ikonsulta sa'yo. Huwag dito sa bahay. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maitatago. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa Tomas Morato, sa isang sulok kung saan walang makakakilala sa amin. Umorder si Ramon ng 2 kape. Nang maiabot niya sa akin ang tasa, napansin niya ang panginginig ng aking kamay. Ano ang nangyari, Leo? Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huminga ako ng malalim. At doon, sa harap ng aking pinsan, ibinuhos ko ang lahat. Ang bawat salita ay tila mga bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Ikinuwento ko ang narinig kong pag-uusap ni Davin at Maris. Ikinuwento ko ang tungkol sa educational fund ni Sofia. Ikinuwento ko ang mga hinala ko na matagal nang nangyayari ang lahat ng ito. Habang nagsasalita ako, walang luhang pumatak. Ang pait at sakit ay napalitan na ng isang matigas at malamig na determinasyon. Nakikinig lang si Ramon. Ang kaninang pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng galit. Isang galit na para sa akin. Nang matapos ako, sumandal siya sa upuan, napahilamos ng kamay sa kanyang mukha. Walang hiya sila. Iyon lang ang nasabi niya. Ang panga ay naninigas. Matagal ko nang hindi gusto ang ugali ng Davin na yan, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. At si Maris, ang matalik mong kaibigan. Wala na akong kaibigan, Ramon. At sa tingin ko, matagal na rin akong wala ng asawa. Anong plano mo? Diretsong tanong niya. Alam niyang hindi ako nagpunta roon para lang magsumbong at umiyak. Gusto kong lumaban, pero hindi sa paraang alam nila. Hindi ako mag-iiskandalo, hindi ako magwawala. Sabi ko, ang mga mata ko ay diretso sa kanya. Gusto kong kunin ang lahat ng nararapat para sa amin ni Sofia. Gusto kong pagbayaran nila ang ginawa nila sa paraang legal at matalino. Tumango si Ramon. Ang isip ay nagsimula ng magtrabaho. Okay? Unang-una, kailangan natin ng ebidensya. Solidong ebidensya ng adultery at ng financial fraud. Ang pag-withdraw ng pera mula sa account ni Sofia ay malaking bagay. Lalo na kung mapapatunayan nating napunta yon kay Maris. Kailangan nating i-trace ang money trail. Pero mag-ingat ka, Leo. Alam mo kung gaano kalakas ang koneksyon ng mga almazan. Gagawin nila ang lahat para protektahan ang pangalan nila. At si Doña Esmeralda, hindi yon magpapatalo. Alam ko. Sagot ko. Kaya kailangan kitang maging anino ko sa laban na ito. Ikaw ang bahala sa legal na aspeto. Ako ang bahala sa kanila. Sa mga mata ni Ramon,
Nakita ko ang paghanga at pag-aalala. Hindi ka nag-iisa dito, Leo. Hindi kita pababayaan. Isang pangako. Isang pangakong pinanghawakan ko ng mahigpit. Hindi ako iiyak, pinsan. Gagamitin ko ang utak ko. Ang gusto ko lang ay hustisya para sa anak ko. Umuwi ako sa bahay ng mga almazan na may panibagong lakas. Hindi na ako ang Leora na kaawa-awa. Isa na akong ina na may misyon. Ngunit pagpasok ko pa lang sa pinto, ang lakas na yon ay muling sinubok. Nadatnan ko si Doña Esmeralda sa sala. May kausap siya sa telepono at ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Oo, Hidja. Siyempre naman, darating ako sa birthday mo. Ikaw pa ba? Para na kitang tunay na anak, Marise. Sige. See you soon, my dear. Ibinaba niya ang telepono at saka lang niya ako napansin na nakatayo sa may pintuan. Ang masayang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho, napalitan ng isang mataray na tingin. Saan ka na naman galing na babae ka? Hapon na. Ngayon ka lang umuwi? Hindi ako umimik. Tinitigan ko lang siya. Ang babaeng nagpapanggap na ina sa akin sa harap ng ibang tao. Ngunit sa likod ay mas masahol pa sa isang kaaway. Ang babaeng mas pinipili ang kabit ng anak niya kaysa sa asawang nag-alaga dito. Isinara ko ang pinto. Ang pagkasara niyon ay tila isang deklarasyon. Isang pinto ang nagsara sa aking kahapon. At sa dilim, habang nakatitig sa akin ang mapanuring mga mata ng aking biyenan, kinuyong ko ang aking mga palad. Ang laban na ito ay hindi lang laban kay Davin at Maris. Laban ito sa buong pamilya nila. At sisiguraduhin kong sa huli, ako ang tatayong panalo. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagkukunwari. Bawat umaga, ako pa rin ang asawang naghahanda ng damit ni Davin. Bawat gabi, ako pa rin ang manugang na tinitiis ang mga parinig ni Doña Esmeralda. Ngunit sa bawat kilos ko, sa bawat ngiti, may nakatagong layunin. Nagmamasid ako, nakikinig, nag-iipon ng lakas. Ang bahay na ito, na dati aking tahanan, ay naging isang battlefield at ang unang bala ay kailangan kong bitawan ng may kalkulasyon. Ang target? Si Maris Calderon. Alam ko bilang psychologist na ang pundasyon ng isang relasyong binuo sa kataksilan ay buhangin. Isang malakas na ihip lang ng duda at guguho ito. Si Maris, sa kabila ng kanyang karangyaan at pagiging sopistikada, ay may kahinaan. Ang kanyang insecurity. Gusto niyang makuha ang lahat ng sa akin dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya kailanman magiging ako. Iyon ang gagamitin ko laban sa kanya. Isang hapon, habang si Davin ay nasa isang business trip at si Doña Esmeralda ay nasa kanyang weekly spa session, sinimulan ko ang aking plano. Gamit ang isang burner phone na binili ko, nag-order ako online mula sa isang mamahaling home decor shop. Ang item? Isang eleganteng vanity mirror na may silver-plated frame, perpekto para sa condominium unit ni Maris na alam kong pinagmamalaki niya. Pero bago ko i-check out, may idinagdag akong special instruction. Pagkalipas ng 2 araw, habang naglilinis ako ng kwarto ni Sofia, tumunog ang aking personal na telepono. Si Yaya Lena, ang matandang kasambahay na mas matapat pa sa akin kaysa sa sarili kong pamilya rito, ay nasa kabilang linya. Nasa day off siya, ngunit alam niya ang aking mga pinagdadaanan. Siya ang aking mga mata at tainga. Ma'am Leora, bulong niya. Narinig ko po si Sir Davin kanina sa telepono. Galit na galit ang kausap niya. Si Ma'am Maris yata, may nabasag daw na salamin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat, Yaya. Mag-iingat ka. Ibinaba ko ang telepono at inilarawan sa isip ko ang eksena. Si Maris, masayang tinatanggap ang isang malaking kahon. Ang pagkasabik niya habang binubuksan ito, iniisip na galing kay Davin. At pagkatapos, ang pagkabigla. Ang salamin ay perpekto. Maliban sa isang bagay, isang manipis,
Halos hindi makitang lamat na tumatawid mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Isang lamat na parang buhok. Isang lamat na sumisimbolo sa isang basag na relasyon, isang masamang pangitain. At gaya ng inaasahan ko, ang unang taong tatawagan niya ay si Davin. Nang gabing iyon, umuwi si Davin na gusot ang mukha. Hindi niya ako pinansin at dumiretso sa kanyang study. Sinundan ko siya, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. May problema ba, mahal? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalalang peke. Wala. Stress lang sa trabaho. Maikli niyang sagot. Hindi man lang tumitingin sa akin. Pero sa gilid ng kanyang mesa, nakita ko ang kanyang telepono. Isang pangalan ang nasa screen, Maris. Mukhang hindi pa tapos ang kanilang pag-aaway. Habang umiinom siya ng tsaa, pasimple kong iniwan ang isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng isang folder. Isang maliit at kakaibang susi na nakita ko sa isa sa mga lumang drawer niya. Hindi ko alam kung para saan ito, pero alam kong hindi ito para sa alinmang pinto sa bahay. Nang gabing iyon, hindi natulog si Davin sa aming kwarto. Sinabi niyang marami siyang tatapusing trabaho. Ngunit alam ko ang totoo. Ang unang binhi ng duda ay naitanim ko na. Ang lamat sa salamin ay lamat na rin sa kanilang tiwala. Umalis ako sa study at iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga problema. Bago ko isara ang pinto, tiningnan ko siya. Doon, sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, ang makapangyarihang Davin Almazan ay mukhang pagod at iritado. Nagsisimula pa lang ang laro, pero nararamdaman ko na unti-unti nawawalan na siya ng kontrol. Pumasok ako sa aking silid at umupo sa harap ng sarili kong salamin. Ang refleksyon ko ay kalmado, payapa. Hindi tulad ng salamin ni Maris, ang akin ay buo. Dahil alam ko, sa laban na ito, ako ang may hawak ng bawat piraso. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa study ni Davin. Isang malakas na kalabog na parang may bagay siyang ibinagsak sa galit. Hindi ako natinag. Sa halip, ipinikit ko ang aking mga mata. Iyon, para sa akin, ang pinakamatamis na musika. Ang tunog ng isang imperyong nagsisimulang gumuho. Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga almazan ay isang kasinungalingan. Ito ay isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Sa ibabaw, may kapayapaan. Sa ilalim, isang madilim at malamig na digmaan ang nagaganap. At ang pinakamalakas na kalaban ko ay hindi ang asawa kong taksil o ang ahas kong kaibigan, kundi ang ina na nagluwal sa halimaw na pinakasalan ko. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Sofia sa kanyang art homework sa dining table, ang bahay ay payapa. Ang maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng lapis ni Sofia sa papel. Ginuguhit niya ang aming pamilya, isang bersyon na mas masaya kaysa sa katotohanan. Sa mundo ng kanyang sining, ang lahat ay buo. Ang kapayapaang iyon ay biglang pinunit ng pagdating ni Doña Esmeralda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang babala bago pa man marinig ang kanyang boses. Nandito na ako, anunsyo niya, na para bang naghihintay siya ng palakpakan. Galing siya sa isang biyahe sa Hong Kong kasama ang kanyang mga amiga. Welcome home po, Mommy. Bati ko. Tumayo ako para magmano. Inabot niya ang kanyang kamay, ngunit ang mga mata niya ay nasa apo niya. Hello, my beautiful apo. Bati niya kay Sofia at may inilabas mula sa kanyang Hermes bag. Look what Lola got for you. Pasalubong. Isang maliit na kahon ng ordinaryong tsokolate. Ngumiti si Sofia at kinuha ito. Thank you po, Lola. Umupo si Doña Esmeralda sa tapat namin at habang pinapanood niyang kumain ng tsokolate, si Sofia, kinuha niya ang kanyang telepono at may idinayal. Inilagay niya ito sa loudspeaker, isang kilos na sinadya para di marinig ko. Maris, Heja, kamusta ka na? I'm back. Masayang bati niya. Oo, of course.
Hindi ko nakalimutan ang pasalubong mo. That limited edition na bag na sinasabi mo, nakuha ko na. Ipapahatid ko dyan mamaya. Bagay na bagay sa'yo yon. You deserve only the best. Para akong sinampal. Ang tsokolate para sa kanyang apo at isang designer bag para sa kabit ng kanyang anak. Dito mismo sa harap ko. Dito mismo sa harap ng inosenteng bata. Hindi ako kumibo. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos sa mga pangkulay ni Sofia. Ngunit naramdaman iyon ng anak ko. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang lola. Tumigil siya sa pagkain ng tsokolate. Anong tinitingin-tingin mo dyan, Liora? Biglang baling sa akin ni Doña Esmeralda pagkatapos ng tawag. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo ba hindi ko napapansin? Palagi kang malungkot. Palagi kang walang kibo. Dinadamay mo pa ang bata sa kadramahan mo. Hindi ka ba naturuan ng nanay mo na dapat palaging masaya ang isang asawa para hindi maghanap ng iba ang lalaki? Dumurog ang puso ko sa narinig ko. Hindi dahil sa akin, kundi dahil narinig yon ni Sofia. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng anak ko, ang kalituhan sa kanyang mga mata. Mommy, are you a bad wife? Tanong ni Sofia sa isang mahinang-mahinang tinig. Yun na ang hangganan. Dahan-dahan akong tumayo. Tinitigan ko ng diretso sa mata ang aking biyenan. Ang lamig sa aking mga mata ay sapat na para patigilin ang sinuman. Tapos na po ang homework ni Sofia, Mami. Aakyat na po kami sa taas para makapagpahinga siya. Ang po ay puno ng paggalang, ngunit ang diin sa bawat salita ay isang babala. Kinuha ko ang kamay ni Sofia at nagsimula kaming maglakad palayo. Bastusan na ba ito, Liora? Kinakausap pa kita. Sigaw niya mula sa likuran. Kaya ka iniiwan ng asawa mo Dahil ganyan ka, walang modo. Sabagay, anong aasahan ko sa isang pamilyang minsan nang kinailangang tulungan para lang makabangon? Nagpatuloy lang ako sa pag-akyat, hila-hila ang aking anak na nagsisimula ng umiyak. Isinara ko ang pinto ng kwarto ni Sofia at doon, niyakap ko siya ng mahigpit habang humahagulgol siya. Mommy, Lola is so mean. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Shh, baby, don't listen to Lola. You know what Mommy is? Mommy is a queen. And you are my princess. And queens always protect their princesses. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at pinatulog siya. Nang makatulog na siya, lumabas ako ng kwarto. Kinuha ko ang ginuhit niyang pamilya. Kumuha ako ng pulang Crayola at gumuhit ng korona sa ulo ng stick figure na kumakatawan sa akin. Pagkatapos, kinuha ko ang aking burner phone. Isang pangalan lang ang nasa isip ko. Idinayal ko ang numero ni Ramon. Nang sumagot siya, ang boses ko ay hindi nakalmado. Ito ay puno ng apoy. Pinsan, sabi ko, ang bawat salita ay matigas na parang bato. Bilisan na natin. Ayoko nang maghintay pa. Oras na para singilin sila. Ang laso na ibinigay sa akin ni Doña Esmeralda ay hindi ako pinatay. Sa halip, ginawa nitong sandata ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ko ng galito. Wala nang atrasan, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat araw na mananatili kami ni Sofia sa bahay na ito ay isang araw na pagkalunod sa lason. Kinailangan kong kumilos ng mabilis. Ang susi, ang maliit at kakaibang susi na iniwan ko sa mesa ni Davin noong gabing iyon. Hindi niya ito napansin. O baka naman, inakala niyang isa lang ito sa mga lumang gamit. Kaya binalik niya lang sa drawer kung saan ko ito unang nakita. Iyon ang aking naging obsesyon. Isang maliit na piraso ng metal na alam kong magbubukas ng isang malaking sikreto. Sa loob ng isang linggo, iyon ang naging misyon ko. Sa tuwing umaalis si Davin, sinusubukan ko ang susi sa lahat ng bagay na may kandado sa kanyang study. Mga filing cabinet, mga attaché case, kahit na sa isang maliit na antigong baul
napalamuti lang. Lahat ay bigo. Ang susi ay tila para sa isang kandadong hindi matagpuan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga libro sa study ni Davin, isang gawain na sinadya kong gawin para magkaroon ng dahilan na manatili roon. Isang bagay ang nakaagaw ng aking pansin. Sa ilalim ng kanyang malaking mesa na gawa sa nara, may isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na bahagyang nakaangat ang kulay kumpara sa iba. Halos hindi mahahalata. Ngunit dahil sa determinasyon kong makahanap ng kahit anong mali, nakita ko ito. Lumuhod ako. Ginamit ko ang aking mga kuko para subukang iangat ang tabla. Mahigpit. Ngunit nang itulak ko ito sa isang partikular na direksyon, umangat ito. Sa ilalim, isang maliit na espasyo ang bumungad sa akin. At sa loob niyon, naroon ang pinakahahanap ko, isang maliit na metal safe na kabaon sa semento mo. Ang puso ko ay kumabog ng malakas sa aking dibdib. Ito na yon. Sinubukan ko ang susi. Pumasok ito ng perpekto. Dahan-dahan kong pinihit. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig ko. At bumukas ang pinto ng safe. Ang laman ay hindi pera. Hindi alahas. Mas mahalaga pa roon. Sa loob ay mayroong isang itim na ledger at isang bundle ng mga dokumento. Binuksan ko ang ledger. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga kumpanyang hindi ko kailanman narinig. Golden Sun Holdings, Pacific Gem Ventures. Sa tabi ng bawat pangalan ay may mga petsa at malalaking halaga ng pera. Dito dumadaloy ang pera. Ito ang mga shell companies. Kinuha ko ang mga dokumento, mga bank statement, mga deed of sale para sa mga ari-arian na hindi nakapangalan sa amin. At ang pinakamatinding ebidensya, isang kopya yung Articles of Incorporation para sa isa sa mga kumpanya at ang pangalan ng isa sa mga incorporator. Ang corporate secretary ay malinaw na nakasulat, Maris A. Calderon, narito na. Ang patunay na si Maris ay hindi lang kabit, siya ay kasabwat. Ginagamit nila ang mga kumpanyang ito para maglaban ng pera mula sa kumpanya ni Davin. At ang perang iyon ang ginagamit nila para sa kanilang marangyang buhay. Ang perang iyon ang gagamitin nila para sa kinabukasan nila na kinuha mula sa kinabukasan ng anak ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukunan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking burner phone. Bawat kuha ng kamera ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kanilang kabaong. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang lahat sa dati. Ang ledger, ang mga dokumento, ang tabla sa sahig. Walang bakas, walang ebidensya na may nakialam. Isinara ko ang pinto ng study. Dala-dala ang isang sikretong kayang gumunaw sa mundo ng mga almazan. Hindi na ako isang asawang naghahanap ng katotohanan. Isa na akong prosecutor na hawak ang lahat ng ebidensya. Ngunit ang mga dokumentong ito ay para sa korte, para kay Ramon. Ang susunod kong hakbang ay hindi para sa batas. Ito ay para sa kaluluwa ni Maris. Umupo ako sa aking kama at tinitigan ang madilim na kalangitan sa labas ng bintana. Ang ledger ang nagsabi sa akin kung paano sila nagnakaw. Ngunit ang aking kaalaman bilang isang psychologist ang magsasabi sa akin kung paano ko sila sisirain. At mayroon akong isang ideya. Isang ideya na mas masakit pa kaysa sa rehas na bakal. Isang ideya na magmumula sa isang bagay na tanging kaming dalawa lang ni Maris bilang magkaibigan ang nakakaalam. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngunit ang alaala, kapag ginamit ng tama, ay isang sandata. Mayroon akong mga alaala kasama si Maris, mga alaala ng pagkakaibigan na sa akala ko ay totoo, na ngayon ay gagamitin ko para unti-unti siyang wasakin. Noong mga bata pa kami sa kolehiyo, sa isang maliit na apartment na pareho naming inuupahan, meron kaming isang kantang pampatulog. Isang lumang kundiman na itinuro sa amin ng lola niya. Sa ugoy ng duyan, iyon ang kantang kinakanta namin para sa isa't isa kapag kami nalulungkot o hindi makatulog. Iyon ang aming sikreto, ang aming sagradong himig. At ngayon,
Gagawin ko itong isang sumpa. Muli, sa pamamagitan ng online shopping at ng aking burner phone, naghahanap ako ng isang particular na bagay, isang vintage music box, gawa sa kahoy at may disenyo ng mga bulaklak na sampagwita. At ang pinakamahalaga, maaari itong i-customize. Ipinadala ko sa seller ang isang recording ng himig ng Sa Ugoy ng Duyan. Walang pangalan ng nagpadala, walang mensahe. Ang music box lang mismo ang magiging mensahe. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang naghahapunan kaming tatlo, ako, si Davin, at si Doña Esmeralda. Sa isang hapagkainan na puno ng tensyon, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Davin. Nakita ko ang pangalan ni Maris sa screen. Tumayo siya at lumayo para sagutin ito. Ngunit sa laki ng bahay, rinig na rinig pa rin ang pagkataranta sa kanyang boses. What? Anong music box? Hindi ako nagpadala sa'yo ng kahit ano. Baka naman isa sa mga kliyente mo? Katahimikan. Pagkatapos ay narinig kong sumigaw si Davin. Stop it, Maris. Para kang sira. It's just a song. Baka nagkataon lang. Huwag kang maging paranoid. Pagbalik niya sa mesa, ang mukha niya ay galit na galit. Tiningnan niya ako ng masama, na para bang sinusubukan niyang basahin kung may alam ako. Ngumiti lang ako ng matamis at inalok siya ng kanin. May problema ba, mahal? Mukhang stress na naman ang trabaho mo. Sabi ko, idiniin ang salitang trabaho. Hindi siya sumagot. Ngunit alam ko na, ang lamat sa salamin ay lumalaki na. Ang music box ay isa ng lindol na yumanig sa kanilang pundasyon. Sa isipan ni Maris, paano nalaman ng kung sino man ang tungkol sa kantang iyon? Isang kantang para lang sa aming dalawa ni Leora. Imposible. Maliban na lang kung si Davin. Baka si Davin ang may kinalaman dito. Baka may iba pa siyang babae at nagkakamali lang siya ng pinadalhan. O baka naman, si Davin mismo ang nananakot sa kanya. Ang paranoia ay isang halimaw na kumakain sa isipan. At ako ang nagpakawala sa halimaw na yon sa kulungan ng isip ni Maris. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Alam kong kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na mag-uugnay sa kanilang dalawa sa paraang hindi nila matatanggi. Pumasok ako sa study ni Davin, nagkunwaring may hinahanap na libro. Ang totoong pakay ko, ang kanyang laptop. Sa tulong ng isang simpleng software na ipinadala sa akin ni Ramon, na-access ko ang kanyang mga email. Karamihan ay tungkol sa trabaho. Ngunit may isang folder na nakatago na may pangalang Project X at sa loob niyon, naroon ang lahat. Mga email sa pagitan nila ni Maris, mga plano, mga resibo ng mga hotel at flight tickets, at ang pinakamatindi sa lahat, isang video. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV sa parking lot ng isang hotel sa Makati. Si Davin at Maris, magkayakap, naghahalikan. Ang petsa, ang mismong araw ng ikapitong kaarawan ni Sofia, isang araw na sinabi ni Davin na mayroon siyang very important meeting sa Singapore. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang sakit ay sariwa na namang bumalik. Ngunit hindi ako nagpatinag. Mabilis kong kinopya ang lahat ng file sa isang maliit at nakatagong USB drive. Hawak ko na ngayon hindi lang ang kanilang mga krimen sa pananalapi, kundi pati na rin ang krimen nila sa aking puso at sa puso ng aking anak. Pag-alis ko sa study, dala ang USB na parang isang bombang sasabog anumang oras. Narinig kong muli ang mahinang tunog. Mula sa kwarto ni Doña Esmeralda, may kausap siya sa telepono. Huminahon ka, Maris, hija. Sabi niya, huwag mong intindihin ang mga ganyang bagay. Gawa-gawa lang yan ng mga taong naiinggit sa inyo ni Davin. Baka si Leora ang may pakana niyan. Alam mo naman, desperada na ang babaeng yon. Napangisi ako sa dilim. Tama siya. Desperada na ako. Desperadang tapusin ang lahat ng ito. At sa tulong niya, sa tulong ng kanilang pagkabulag sa katotohanan, mas madali kong maisa sa katuparan ng aking paghihiganti. Ang paranoia ni Maris
ay lumalaki na parang isang tumor. Araw-araw, tawag siya ng tawag kay Davin, puno ng mga akusasyon at pag-iyak. Ang dating matamis nilang relasyon ay naging isang maingay na awayan. Nalaman ko ito dahil sinadya ni Davin na lakasan ang kanyang boses tuwing kausap niya si Maris sa telepono kapag nasa bahay siya. Isang kilos na para ipamukha sa akin na siya ay naiirita, na para bang gusto niyang isipin kong biktima rin siya. Isang kahibangan. Ano na naman, Maris eh? Sinabi ng hindi ako. Paano ko malalaman ang kantang yon? Baka naman may iba ka pang pinagsabihan. Narinig kong sigaw niya isang gabi mula sa kanilang study. Ang lamat ay nagiging isang malaking bitak na. At habang abala sila sa pag-aaway, ako naman ay abala sa pag-iipon ng iba pang piraso ng aking puzzle. Ngunit sa sobrang pagiging kampante ko, hindi ko namalayan na ang mga ngaso ay malapit na ring maging isang biktima. Isang hapon, habang abala ako sa pag-scan ng mga dokumento ni Davin na iniwan niya sa bahay, may kumatok sa pinto. Si Yaya Lena, ang mukha ay balisa. Ma'am Leora, bulong niya. May lalaking naghahanap po kay Sir Davin sa labas. Mukhang hindi maganda ang itsura. Ayaw pong sabihin ang pangalan, pero may ipinakitang ID. Mukhang private investigator. Nanlamig ang buo kong katawan. Isang private investigator? Para saan? Para kanino? Sige Yaya, patuloyin mo sa sala. Sabihin mong wala si Sir Davin pero darating din. Bigyan mo ng maiinom. Ako na ang bahala. Sabi ko, pinipilit na maging kalmado. Mabilis kong ibinalik ang mga dokumento sa lalagyan. Tinakbo ko ang scanner at itinago sa ilalim ng kama ni Sofia. Huminga ako ng malalim at bumaba. Naabutan ko ang lalaki sa sala. Matangkad, malaki ang katawan, at ang mga mata ay mapanuri. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po. Ako po si Leora Almazan, asawa ni Davin. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ko. Ang ngangiti ko ay kasing normal ng dati. Magandang hapon, Mrs. Almazan. Hinihintay ko lang ang mister ninyo. Sagot niya. Ang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako umalis. Hindi ko ipinahalata ang kaba. Nagkunwari akong nagbabasa ng magazine. Ngunit ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan ko. Alam kong hindi siya dito pinapunta para maghintay lang. Pinagmamasdan niya ang bahay. Pinagmamasdan niya ako. Sino ang nag-upa sa kanya? Si Davin ba? Pinaghihinalaan na ba niya ako? O baka naman si Maris, sa kanyang pagiging paranoid, ay inupahan ito para sundan si Davin? At napunta lang dito dahil ito ang address ng bahay? O ang pinakamasamang posibilidad, si Doña Esmeralda, sa kanyang tusong pag-iisip, ang nasa likod nito. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas, na para bang isang oras, bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa aking kaba. Pagkatapos, tumunog ang telepono ng lalaki. Hello, boss? Opo. Nandito ako sa address. Ah, ganun po ba? Sige po. Opo, aalis na ako. Tumayo siya. Paumanhin sa abala, Mrs. Almazan. Tumawag na po ang kliyente ko. May biglaang emergency daw. Hindi na raw kailangang hintayin si Mr. Davin. Tumangulang ako at hinatid siya sa pinto. Nang makalabas na siya, sumandal ako sa pader at doon ko lang naramdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Muntik na. Sino ang tumawag? Sino ang boss? Anong emergency? Ang insidenteng yon ay isang malakas na sampal sa akin. Isang paalala na ang mga kalaban ko ay hindi mga hangal. Meron silang pera at kapangyarihan. Isang maling galaw ko lang at ako ang masisira. Kinagabihan, nang dumating si Davin, wala siyang nabanggit tungkol sa private investigator. Kung siya ang nag-upa, siguradong sasabihin sa kanya ng lalaki na nagkita kami. Kung ganoon, bakit hindi niya ako tinanong? Ang pananahimik niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang komprontasyon.
Dahil sa takot at pag-aalinlangan, napilitan akong gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Kailangan kong malaman kung sino ang nag-upa sa investigator na yon. At may isang paraan lang para malaman yon. Kailangan kong gamitin ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang kanilang pagdududa sa isa't isa. Kinuha ko ang burner phone at nag-type ng isang mensahe. Isang mensaheng ipapadala ko hindi kay Maris, kundi kay Davin. Mag-ingat ka. Ang anino na sinusundan mo ay may sarili na ring anino. Ang kaibigan mo ay hindi mo na kaibigan. Isang mensaheng malabo. Isang mensaheng maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Pero sa isang isipang puno na ng laso ng pagdududa, ito ay isang mitya. Pinindot ko ang send at naghintay. Ang laro ay naging mas mapanganib, ngunit wala na akong pakialam. Kung kailangan kong sunugin ang buong kagubatan para lang mahuli ang mga ahas, gagawin ko. Ang ipinadala kong text message kay Davin ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa ng putik. Sa una, isang maliit na alon lang. Ngunit sa ilalim, ang putik ay nagulo at ang mga nakatagong halimaw ay nagsimulang gumalaw. Kinabukasan, ang almusal ay mas tahimik pa kaysa dati. Si Davin ay hindi mapakali. Panay ang sulyap niya sa akin. Pagkatapos ay sa kanyang telepono. Alam kong iniisip niya ang ibig sabihin ng mensahe. Sino ang nagpadala? Anong anino? Sino ang kaibigan na hindi na niya kaibigan? Ang isip niya ay naglalaro sa dalawang pangalan, si Maris, o baka isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na kasama sa kanilang mga ilegal na transaksyon. Ang aking sugal ay nagbunga. Ang text na yon, na sinadya kong maging malabo, ay hindi niya direktang iniugnay sa akin. Sa halip, pinalala nito ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga taong nasa paligid niya, lalo na kay Maris. Sa kabilang banda, si Maris ay nasa bingit na ng pagkasira ng bait. Ang salamin, ang music box, at ngayon, ang biglaang pagiging malamig at mapaghinala ni Davin sa kanya. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga kaaway at ang isang taong nasa ganitong estado ay gagawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Iyon mismo ang hinihintay ko. Isang hapon, tumawag sa akin si Ramon. Leo, nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa private investigator. Hindi si Davin ang nag-upa, hindi rin ang nanay niya. Huminto siya sandali. Si Marise Calderon. Napangiti ako. Ang babaeng takot na takot sa multo ay siya palang naghahanap nito. Inupahan niya ang investigator para sundan si Davin, marahil dahil sa takot na may iba pa itong babae. Ngunit ang utos ng investigator ay naudlot. Bakit? Dahil natakot si Maris na baka mahuli siya ni Davin at lalo lang itong magalit. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang desperation at kawalan ng direksyon. May isa pa, Leo? Dagdag ni Ramon. Si Mr. Chua. Naalala mo ang pangalang narinig mo? Nalaman ko na kung sino siya. Isa siyang kilalang fixer at dummy para sa mga mayayamang negosyante. Kung makukuha natin ang testimonya niya, huwag pinsan, putol ko sa kanya. Masyadong mapanganib, baka madamay pa tayo. Hayaan mo. Hayaan mong sila mismo ang magbigay sa atin ng huling piraso. At hindi nga ako nabigo. Nang gabing iyon, sinadya kong iwan ang aking lumang cellphone, ang personal kong numero na alam ni Maris, sa ibabaw ng coffee table sa sala na naka-on ang voice recorder. Pagkatapos, umakyat ako sa kwarto ni Sofia at nagkunwaring pinapatulog siya. Ang pain ay inilatag. Hinihintay ko na lang ang isda. Ilang minuto lang, naririnig ko ang mahinang pagring ng telepono. Isang beses, 2 bigay. Pagkatapos ay katahimikan. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Davin. Siya naman ang tinatawagan. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang bumaba. Nakita ko si Davin na nakatayo malapit sa bintana. Kausap si Maris.
Sa ate, ang boses niya ay mahina, pero puno ng pagbabanta. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tumigil ka na? Huwag mo akong tinatawagan dito sa bahay. At pagkatapos, narinig ko ang boses ni Maris mula sa telepono ni Davin. Malakas at garalgal sa pagyak at galit. Isang boses na puno ng desperation. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, Davin. Sino ang nagpapadala ng mga yon? Sino ang kausap mo? Bakit mo ako ginaganito? Ako ang sumalo sa lahat ng peligro para sa'yo. Nakapangalan sa akin ang Golden Sun. Kung babagsak ako, babagsak ka. Tandaan mo yan. Pati si Mr. Chua, idadamay ko. Iyon na. Iyon na ang kumpisal na hinihintay ko. Ang pangalan ng kumpanya, ang pag-amin sa peligro, ang pagbanggit sa pangalan ni Mr. Chua. Lahat ay naroon, malinaw na malinaw. Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan akong bumalik sa itaas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ulit ako. Nagkunwaring ngayon lang natapos patulugin si Sofia. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa mesa. Sino yon, mahal? Tanong ko kay Davin na namumutla at balisa. Wala. Wrong number. Mabilis niyang sagot at mabilis na umakyat sa kanyang study. Pumasok ako sa kusina at isinara ang pinto. Pinindot ko ang stop sa voice recorder at pagkatapos ay play. Ang boses ni Maris, puno ng takot at galit, ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ang kanyang mga salita ay ang huling pako, ang huling piraso ng ebidensya. Hawak ko na ang lahat, ang mga dokumento, ang video, at ngayon, ang pag-amin mula mismo sa bibig ng kasabwat. Ang kailangan ko na lang ay ang perpektong entablado para itanghal ang pagbagsak ng kanilang mundo. At alam ko na kung saan at kailan ito magaganap. Sa engranding ika-30 birthday party ni Maris. Isang celebration na magiging huling araw ng kanilang kalayaan. Ang imbitasyon ay dumating na parang isang tropeo. Gawa sa makapal at mamahaling papel, may gintong kaligrapiya na nagsasabing, "You are invited to the grand 30th birthday celebration of Maris Calderon." Isang larawan ni Maris na nakangiti ng matamis ang nasa gitna. Isang ngiting hindi mo aakalaing may kakayahang manakit at mangagaw. Ibinigay ito sa akin ni Davin isang umaga na may kasamang pilit na ngiti. Darating tayo, Leora. Kailangan nating ipakita na maayos ang lahat. For business. Of course, mahal. Sagot ko. Tinanggap ang imbitasyon na para bang isa itong ordinaryong paanyaya. Ngunit sa aking kamay, ang papel na yon ay parang isang death warrant. Ang kanilang paghuhukom. Sa mga sumunod na araw, ang buong bahay ay naging abala sa paghahanda. Si Doña Esmeralda ay mas masaya pa kaysa sa may kaarawan. Abala sa pagpili ng isusuot. Ot niyang gown at alahas. Si Davin naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga regalo para kay Maris. Mga regalong alam kong binili gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng anak ko. Ako na naman tahimik lang na nagmamasid. Ngunit sa aking katahimikan, bawat galaw ko ay may plano. Tinawagan ko si Ramon. Pinsan, malapit na. Sa Sabado, Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila. Nakahanda na ang lahat, Leo. Sagot ni Ramon sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Naka-coordinate na ako sa mga tamang tao. Ang kailangan lang nila ay ang hudyat mo. Sigurado ka na ba talaga dito? Ito na ang punto kung saan wala nang atrasan. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa araw na sinabi kong I do. Sagot ko, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipadala mo na ang mga kopya ng ebidensya sa kanila. Ang video, ang recording, lahat. Pagkatapos ng tawag na yon, pumasok ako sa aking silid. Binuksan ko ang aking aparador. Sa pinakalikod, nakatago sa isang lumang lalagyan, naroon ang isang damit na matagal ko nang hindi isinusuot. Isang pulang-pulang bestida, isang bestidang isinuot ko noong gabing nagpropose sa akin si Davin. Ang kulay ng pag-ibig, sabi niya noon. Ngayon, para sa akin,
Ito na ang kulay ng paghihiganti. Kinuha ko ito at inilagay sa ibabaw ng kama. Perpekto pa rin. Isang simbolo ng kung sino ako noon at isang anunsyo ng kung sino ako ngayon. Hindi na ako ang babaeng kulay abo na nagtatago sa anino. Ako ang apoy na tutupok sa kanilang lahat. Nang gabing iyon, bago ang araw ng paghuhukom, pumasok ako sa kwarto ni Sofia. Mahimbing na siyang natutulog, payapa ang mukha, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at hinaplos ang kanyang buhok. Sa dilim, bumulong ako. Isang pangako sa kanya at sa sarili ko. Anak, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Bukas, babawiin ni Mommy ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Bukas, itatayo ko ulit ang mundo mo. Isang mundong walang kasinungalingan. Isang mundong ligtas para sa'yo. Pangako yan ni Mommy. Hinalikan ko ang kanyang noo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking sakit, at lahat ng aking determinasyon. Paglabas ko ng kanyang kwarto, hindi na ako lumingon pa. Ang Leora na umiiyak sa dilim ay tuluyan ng namatay ng gabing iyon. Tinungo ko ang banyo, binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang malamig na tubig sa aking mga kamay. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pagod. May maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi na mapagkumbaba. Ang mga iyon ay mga mata ng isang general sa bisperas ng pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Inabot ko ang isang gunting mula sa medicine cabinet. Walang pag-aalinlangan, itinaas ko ito sa aking mahabang buhok. Ang buhok na laging pinagmamalaki ni Davin. Ang buhok na sumisimbolo sa pagiging tradisyonal. At masunurin ko. Isang gupit. 2, 3. Ang mga hibla ng aking nakaraan ay isa-isang bumagsak sa puting lababo. Parang mga patay na ahas. Hindi ito isang gupit mula sa isang mamahaling salon. Ito ay magulo. Hindi pantay. Ngunit ito ay akin. Isang deklarasyon ng kalayaan. Nang matapos ako, ang buhok ko ay hanggang balikat na lang. Isang istilong mas matapang, mas simple, mas totoo. Kinuha ko ang pulang bestida at isinabit sa labas ng aparador. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang pares ng simpleng itim na stiletto. Hindi na ako magtatago sa likod ng mga kulay na mapusyaw. Huminga ako ng malalim. Ang lahat ay nakahanda na. Ang mga ebidensya ay nasa kamay na ng batas. Ang aking kasuotan para sa digmaan ay nakahanda na. Ang aking puso ay matigas na parang bato. Bumalik ako sa aming kwarto. Nakita kong natutulog na si Davin, isang pagtulog na mahimbing, walang kamalay-malay sa unos na paparating. Pinagmasdan ko siya sa huling pagkakataon bilang asawa niya. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking mga pangarap, ay isa na lamang estranghero, isang kalaban. Dahan-dahan, kinuha ko ang kanyang wallet mula sa bedside table. Binuksan ko ito at kinuha ang isang bagay mula na roon, ang litrato naming dalawa na kuha noong aming kasal. Ang masaya at puno ng pag-asang Leora sa larawan ay tila kinakausap ako. Nagtatanong kung paano kami humantong sa ganito. Walang salita. Pinunit ko ang larawan sa gitna. Ang kalahati niya, ibinalik ko sa kanyang wallet. Ang kalahati ko, kinuyom ko sa aking palad. Bukas na ang katapusan. At bukas din, ang simula ng bago kong buhay. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay naliligo sa ginintuang ilaw at tunog ng malamyos na musika mula sa isang string quartet. Ang mga naglalakihang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga bisita na pawang mga elite ng Maynila ay nakabihis sa kanilang pinakamagagarang kasuotan. Hawak ang mga kopita ng champagne, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga pekeng papuri. Ito ang mundo nila. Isang mundo ng karangyaan,
na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, ang nagdiriwang si Maris Calderon. Nakasuot siya ng isang puting-puting gown na kumikinang sa bawat galaw, na para bang isa siyang birhen. Sa kanyang tabi, laging nakaalalay si Davin Almazan, nakangiti, ang perpektong Ginoo sa mata ng lahat. Sa isang mesa malapit sa entablado, si Doña Esmeralda ay nagmamasid na parang isang reyna. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Pumasok ako sa ballroom ng mag-isa. Suot ko ang aking pulang bestida. Ang bawat hakbang ko sa aking itim na stiletto ay may bigat at layunin. Ang aking bagong gupit na buhok ay nagbibigay sa akin ng kakaibang tapang. Agad na napunta sa akin ang atensyon ng ilang mga bisita. Ang asawa ni Davin Almazan, na laging tila isang anino, ay narito, nakapula, at nag-iisa. Nakita ko ang pagtataka at bulungan sa kanilang mga mata. Hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa tatlong tao sa gitna ng selebrasyon. Nakita ako ni Davin. Ang nangiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkalito. Nakita ako ni Maris. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata, na para bang sinasabing, "Tingnan mo, talunan ka. Ako ang reyna dito." Hinanap ko ang table namin at tahimik na umupo. Sa tabi mismo ni Doña Esmeralda. "Anong itsura yan, Leora? Bakit ka nakapula? At anong ginawa mo sa buhok mo? Mukha kang mura," sabi niya, sapat lang para marinig ko. Ngumiti lang ako sa kanya, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. "Nagustuhan po kasi ni Davin, Mommy," sabi niya, para daw maiba naman. Ang pagsisinungaling ay dumaloy sa aking mga labi ng kasing dali ng paghinga. Natutunan ko ito sa pinakamagagaling. Nagsimula ang programa, mga talumpati, mga papuri para sa kabutihan at tagumpay ni Maris, at pagkatapos, ang pinakahihintay na sandali. Umakyat si Davin sa entablado, hawak ang isang mikropono. "Good evening, everyone," simula niya. "Tonight, we are celebrating a very special woman, a woman of beauty, intelligence, and passion. Maris." Tumingin siya kay Maris nang may pagmamahal na peke. "You are a gift to us all." Habang nagsasalita siya, isang waiter ang lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang isang maliit na remote control. Ang hudyat mula kay Ramon. Oras na. And as a special gift, pagpapatuloy ni Davin, "I want to show everyone a short video presentation celebrating the life and successes of our birthday girl." Ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Inaasahan ng lahat ang isang slideshow ng mga magagandang larawan ni Maris. Ngunit hindi iyon ang lumabas. Pinindot ko ang button. Ang unang lumabas sa screen ay ang CCTV footage, malinaw na malinaw. Si Davin at si Maris sa parking lot ng hotel, nagyayakapan, naghahalikan. Ang petsa sa ibaba ng screen, ang araw ng kaarawan ni Sofia, isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napahinto si Davin sa pagsasalita. Ang mukha ay namutla na parang papel. Si Maris ay napatayo, ang kamay ay nasa bibig. Si Doña Esmeralda ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa ako tapos. Pinindot ko ulit ang baton. Nagbago ang imahe. Ngayon, ang audio recording na ang pinapatugtog, kasabay ng mga larawan ng mga dokumento ng Golden Sun Holdings. Ang boses ni Maris, garalgal at puno ng takot, ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. "Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, Davin. Ako ang sumalo sa lahat ng peligro para sa'yo. Nakapangalan sa akin ang Golden Sun. Kung babagsak ako, babagsak ka. Pati si Mr. Chua, idadamay ko." Ang buong ballroom ay natahimik. Ang musika ay tumigil. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Maris na umamin sa kanyang krimen. "Ano to?
Patayin na niyo yan, patayin niyo yan, sigaw ni Davin. Ngunit huli na ang lahat. Tumayo ako mula sa aking upuan. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa entablado. Bawat hakbang ko ay matatag. Happy birthday, Maris! Sabi ko sa mikropono. Ang boses ko ay kalmado, ngunit matalas na parang kutsilyo. Bilang regalo ko sa'yo, ibinibigay ko ang katotohanan. Ang katotohanang ikaw at ang asawa ko. Tumingin ako kay Davin na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. Ay hindi lang mga manloloko. Kayo ay mga magnanakaw. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga unipormadong pulis kasama si Attorney Ramon Silang na may dalang mga papeles. Davin Almazan, Maris Calderon. Sabi ng isang opisyal, ang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang estafa, falsification of documents, and money laundering. Ang kaguluhan ay sumabog. Si Maris ay humagulgol at napaupo sa sahig. Ang kanyang puting gown ay nagusot sa dumi. Si Davin ay nagpumiglas, sumisigaw ng mga pangalan ng kanyang mga koneksyon. Si Doña Esmeralda, sa kanyang kinauupuan, ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang muka ay simbolo ng pagkatalo at kahihiyan. Nilapitan ng mga pulis ang dalawa at pinusasan sila. Habang dinadala sila palabas, napatingin sa akin si Davin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya naipakita sa akin kailanman. Magbabayad ka, Leora. Tandaan mo yan. Magbabayad ka. Sigaw niya. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya hanggang sa mawala siya sa paningin. Tinalikuran ko ang kaguluhan. Naglakad ako palabas ng ballroom, palayo sa mga bulungan, sa mga kamera ng cellphone, sa mga nasirang buhay. Paglabas ko sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Isang hiningang malinis, isang hininga ng kalayaan. Tapos na. Ang reyna ay nagtagumpay. Ngunit ang laban para sa aking sariling kapayapaan ay ngayon pa lang magsisimula. Ang gabi ng paghuhukom ay lumipas at kasabay niyon ang ingay ng kanilang kasinungalingan. Kinabukasan, ang lahat ng balita sa telebisyon, sa radyo at sa mga pahayagan ay puro tungkol sa eskandalo ng mga Almazan. Ang mga headline ay nagsisigawan. Davin Almazan, Maris Calderon, arestado sa kasong estafa at money laundering. Ang mukha ng korupsyon, isang dating psychologist, ang naglantad ng katotohanan. Pinatay ko ang TV, ibinaba ko ang dyaryo. Wala na akong pakialam sa mga ingay ng mundo. Ang tanging ingay na gusto kong marinig ay ang katahimikan. Umalis ako sa The Peninsula, Manila. Nang gabing iyon nang walang lingon-likod, sinalubong ako ni Ramon sa labas ng hotel. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na puno ng paghanga at pag-aalala. Ang galing mo, Leo, bulong niya. Ang tapang mo. Ngunit hindi ako nakasagot. Pagod ako. Naramdaman ko ang bigat ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang lahat ng emosyong pinigilan ko sa loob ng maraming buwan ay tila bumalik ng sabay-sabay. Umuwi ako sa bahay ng mga Almazan, ngunit hindi na ito ang bahay ko. Ito ay isang kulungan na pinilit kong tahanan. Pumasok ako sa kwarto ni Sofia. Mahimbing pa rin siyang natutulog. Doon, sa tabi niya, umupo ako at tahimik na umiyak. Hindi iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng pagod, iyak ng paglaya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ginising ko si Sofia ng marahan. Baby, sabi ko. Hinaplos ang kanyang pisngi. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Umupo siya sa kama, kinukusot ang kanyang mga mata. Ano po yon, Mami? Aalis na tayo dito, anak. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Gagawa tayo ng bagong bahay. Tayong dalawa. Isang bahay na puno ng pagmamahal, walang galit, walang kasinungalingan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pero paano po si Daddy at si Lola? Huminga ako ng malalim. Si Daddy at si Lola,
May kailangan silang ayusin sa kanilang sarili, anak. Magbabago na rin ang mundo nila. Pero ang mundo natin, gagawin nating mas maganda. Okay ba yon, baby? Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Basta kasama kita, Mommy. Okay lang po ako. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa sa anumang hukuman, anumang yaman. Iyon ang lunas ko. Hindi na ako nagtagal sa bahay na yon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa pagbalot ng mga mamahaling bagay. Ang tanging dinala ko ay ang mga damit namin ni Sofia, ang kanyang mga laruan, at ang mga lumang libro ko sa psychology. Iyon lang ang mga bagay na may tunay na halaga. Nang kami ay paalis na, nakita ko si Yaya Lena na nag-aabang sa may gate. Yumakap siya sa akin, umiiyak. Salamat po, Ma'am Leora, sabi niya, humahagulgol. Salamat po sa lahat. Basta po, pag kailangan niyo po ako, tawagan niyo lang po ako. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, Yaya. Ingat ka palagi. Iniwan namin ang malaking bahay ng mga almazan. Walang lingon likod, walang panghihinayang. Dumiretso kami sa isang maliit na apartment na inupahan ko ng palihim. Hindi ito malaki. Hindi ito kasing yaman ng dating bahay. Ngunit ito ay malinis. Ito ay payapa. At ito ay aming-amin. Nang pumasok kami, tumakbo si Sofia sa bintana. Tinitigan ang tanawin ng syudad. Mami, may park po sa baba. Ngumiti ako. Ang dating Leora ay umiiyak sa malaking bahay, nag-iisa. Ngayon, ako ay nakatayo sa maliit na apartment na ito, kasama ang anak ko, at nararamdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, kumain kami ng simpleng hapunan, itlog at kanin. Ngunit ito ang pinakamasarap na hapunan na natikman ko sa matagal na panahon. Ang hapagkainan ay puno ng tawanan ni Sofia, hindi ng ingay ng mga parinig o pagbabanta. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ako ni Ramon. Nakita kong may hawak siyang isang sobre. Leo, sabi niya, may balita ako tungkol kay Doña Esmeralda. Nakatayo ako at humarap sa kanya. Ang katahimikan ay muling binalot ang silid. Naaresto na rin siya. Direkta niyang sabi. May mga ebidensya ang NBI na matagal na rin pala siyang kasabwat sa mga illegal transactions ni Davin. Mga matagal ng kaso na ngayon lang nailabas. Naramdaman ko ang isang malamig na hampas sa aking dibdib. Hindi ito kasiyahan o paghihiganti. Ito ay isang malalim na paghihinayang. Ang isang buong pamilya ay gumuho. Ang isang buong buhay ay nasira. May posibilidad na makulong siya, Leo. Malaking kaso ito. Tumango lang ako. Salamat, pinsan. Sana matahimik na ang lahat. Ngunit alam ko na ang katahimikan na yon ay panandalian lang. Dahil ang hustisya ay hindi lang para sa kanilang pagkakasala. Ito rin ay para sa akin. Ang susunod na kabanata ay tungkol sa aking pagbangon. At sa katahimikan ng gabi, habang nakatingin ako sa aking anak na mahimbing nang natutulog, isang pangako ang muling umalingaw-ngaw sa aking puso. Ang reyna ay bumagsak, ngunit siya ay muling babangon. Mas matapang, mas matalino. At sa pagkakataong ito, para na sa sarili niyang kaharian. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ko at itinayo ko itong muli gamit ang sarili kong mga kamay. Ang maliit na apartment namin ni Sofia ay naging tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan at pagmamahal, hindi ng ingay ng galit o takot. Ang bawat gamit ay may kwento, mula sa lumang mesa na pinintahan namin ni Sofia hanggang sa mga bagong libro sa aking shelves. Ang aking lumang lisensya bilang psychologist ay muling inaktibo. Sa tulong ni Ramon, nakakuha ako ng maliit na opisina sa isang building sa Ortigas. Hindi ito kasing ganda ng dating opisina ko, pero ito ay akin. At higit sa lahat, ito ay isang lugar kung saan ako makakatulong.
Leora Almazan Psychological Services for Women. Iyan ang nakasulat sa aking pintuan. Isang pinto na bukas sa mga kababaihang dumaan sa parehong sakit na pinagdaanan ko. Ang bawat sugat ko ay naging aral at ang bawat aral ay ibinahagi ko sa kanila. Isang araw, pumasok ang aking unang pasyente. Isang babaeng mas bata sa akin. Ang pangalan niya ay Andrea. Ang mga mata niya ay puno ng sakit. Katulad ng aking mga mata noon. Nalinlang siya ng kanyang asawa. Pinagsamantalahan. Niloko? Habang nakikinig ako sa kanyang kwento, hindi ko maiwasang makita ang sarili ko. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ko ay hindi na pagkatalo. Ito ay lakas. Ito ay pag-unawa. Andrea, sabi ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan at hindi ka nag-iisa. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, iyan ang magiging simula ng iyong pagbangon. Hindi ka magiging biktima habang buhay. May lakas ka sa loob mo na hindi mo pa nakikita. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang bawat salita. Nanggagaling ang mga yon sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ako nagbibigay ng payo mula sa isang libro. Nagbibigay ako ng payo mula sa karanasan. Lumipas ang mga buwan. Lumalaki ang aking practice. Naging kilala ako bilang ang psychologist na bumangon. Ang aking kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Marami pang kababaihan ang lumapit sa akin, naghahanap ng gabay. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay hindi pa tapos. Ang demanda ni Doña Esmeralda para makuha ang custody ni Sofia. Isang desperadong kilos para makuha ang kanyang apo, marahil para lang maibalik ang kanyang karangalan na nawala. Sa hukuman, nakaharap ko muli si Doña Esmeralda. Payat siya, matanda. At ang mga matang dati puno ng pagmamataas ay puno na ngayon ng pag-asam. Naglakad ako papunta sa witness stand, ang aking puso ay kalmado. Binigay ko ang aking testimonya, walang galit, walang poot. Pinaliwanag ko ang lahat, ang pag-aalaga ko kay Sofia, ang pagmamahal ko sa kanya, at ang kapaligiran na gusto kong ibigay sa kanya. Hindi ako nag-akusa, nagsalita lang ako ng totoo. Si Ramon, bilang aking abogado, ay masigasig na ipinagtanggol ang aking karapatan. Ipinakita niya ang mga ebidensya ng mga kaso ni Doña Esmeralda at kung paano ito makakaapekto sa kapakanan ni Sofia. Ang desisyon ng korte ay malinaw. Nanatili sa akin ang custody ni Sofia. Wala nang kapangyarihan ang mga Almazan sa aming buhay. Paglabas namin ng korte, lumapit sa akin si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Leora, bulong niya. Tinitigan ko siya. Mami, sabi ko. Ang boses ko ay hindi malupit, ngunit puno ng katotohanan. Ang mga desisyon na ginawa mo, iyon ang nagdala sa atin dito. Hindi ako ang may kasalanan. Ang gusto ko lang ay protektahan ang anak ko. Lumayo ako. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na kailangan. Ang sakit ay wala na. Ang galit ay humupa na. Ang natitira na lang ay kapayapaan. Isang araw, habang naglilinis ako sa aking opisina, may nakita akong isang bagay sa ilalim ng lumang drawer. Ang lumang vanity mirror na may lamat na ipinadala ko kay Maris. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin. Marahil ay ibinalik ito ng pulis. Tinitigan ko ang lamat. Ngumiti ako. At pagkatapos, walang pag-aalinlangan, inihagis ko ito sa basurahan. Hindi na ito isang sandata. Hindi na ito isang paalala. Ito ay basura. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal ni Sofia, tumawag sa akin ang isang sikat na magazine. Gusto nila akong interbyuhin. Gusto nilang ilabas ang kwento ko. Tinanggap ko ang alok. Ngunit sa aking interview, hindi ko binanggit ang mga pangalan ng aking mga kalaban. Hindi ko ikinuwento ang mga detalye ng aking paghihiganti. Sa halip,
Nagsalita ako tungkol sa pagbangon, tungkol sa paghahanap ng lakas sa loob, tungkol sa pagmamahal ng isang ina. Ang pinakamalaking tagumpay ng isang babae, sabi ko sa reporter, ay hindi ang magkaroon ng perpektong buhay o ang makapaghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Ito ay ang makahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili, ang makatayo sa sariling mga paa, at ang maging inspirasyon para sa iba. Paglabas ng magazine, naging usap-usapan ang aking kwento. Marami ang nagbigay ng suporta, marami ang naiyak, marami ang nagkaroon ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Sofia sa aming balcony, tinitigan namin ang mga ilaw ng syudad. Yakap-yakap niya ako. "Mommy," sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. "I love you po." Hinalikan ko ang kanyang ulo. "I love you too, baby. So much." Ang aking kaharian ay hindi na isang malaking bahay. Ito ay ang puso ng aking anak. Ito ay ang kapayapaan sa aking kaluluwa. At ito ang kalayaan na matagal kong hinangad. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang lahat. Ang alikabok ay matagal nang humupa. At sa ibabaw ng mga guho, isang bagong buhay ang yumabong. Ang opisina ko sa Ortigas ay hindi na lang isang opisina. Ito ay isang sanctuary. Isang lugar kung saan ang mga kababaihan na dumaan sa sakit ng panloloko ay nakakahanap ng pagpapagaling at lakas. Sa dingding, nakasabit ang mga sulat ng pasasalamat mula sa mga dating pasyente. Mayroon ding mga litrato ng mga kababaihan na ngayon ay nakatayo na sa sarili nilang mga paa. May mga ngiting matagal nang nawala sa kanilang mga labi. Isang hapon, ipinagdiwang namin ang 2nd anibersaryo ng Leora Almazan Psychological Services for Women. Nandoon si Ramon, ang aking tapat na pinsan at abogado, na ngayon ay masaya ng may sariling pamilya. Nandoon din si Yaya Lena, na nagdesisyong manatili sa amin ni Sofia, at ngayon ay ang aming pinakamamahal na kasambahay. Tinawag ko na siyang Mama Lena. Nagtawanan kami, nagkwentuhan, at nagpasalamat sa bawat isa sa pagiging bahagi ng aking muling pagbangon. Habang naglilinis ako ng aking mesa pagkatapos ng selebrasyon, napadaan ako sa telebisyon na nakabukas sa balita. Isang flash report. Davin Almazan at Maris Calderon, hatol na pagkakakulong, pinal na. Pinakita ang kanilang mga mukha, malungkot, payat, at puno ng pagsisisi. Pagkatapos, isang balita naman tungkol kay Doña Esmeralda, na pag-alamang ibinenta na niya ang kanyang mga ari-arian para lang mabayaran ang kanyang mga utang at piyansa. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na bahay sa probinsya. Nag-iisa, malayo sa dating buhay ng karangyaan at kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga amiga, wala na ang kanyang mga tauhan. Tanging ang anino ng kanyang nakaraan ang kasama niya. Tiningnan ko ang mga balita. Walang galit, walang paghihiganti. Isang malalim na paghinga lang. Hindi na sila bahagi ng aking mundo. Ang kanilang mga kapalaran ay resulta ng kanilang mga pinili. Kinabukasan, isang linggo. Ang aming paboritong araw. Naglakad kami ni Sofia sa dalampasigan sa Batangas, kung saan kami madalas magbakasyon ngayon. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kalangitan ay nagpipinta ng kulay kahel, rosas at lila. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Tumakbo si Sofia sa buhangin. Hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay kasing tamis ng simoy ng hangin. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. "Mommy," sabi niya, tinitigan ako ng kanyang mga malalim na mata. "Masaya ka na po ba talaga?" Lumuhod ako. Niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan ko ang kanyang buhok at naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan. "Higit pa sa masaya, anak," bulong ko. "Malaya ako. Walang utang na loob, walang kasinungalingan, wala nang takot. At kasama kita." Tumingin ako.
sa paglubog ng araw. Ang init ng araw sa aking balat ay isang paalala na ang lahat ng pagsubok ay may katapusan. Ang sakit ay nagiging lakas, ang sugat ay nagiging karunungan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa akin. Ang pagpapatawad sa sarili ko sa pagiging bulag noon. Ang pagtanggap sa nakaraan para makapagpatuloy. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para makumpleto ako. Ang tunay na pagmamahal ay narito, sa pagitan ko at ng aking anak. Ang tunay na tagumpay ay ang makita siyang lumaki sa isang mundong may kapayapaan. Ang kwento ng Leora Almazan ay hindi kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng pagbangon. Isang pagbangon mula sa abo na mas matatag, mas matalino, at mas malaya kaysa kailanman. Ang aking puso, na minsan ay basag, ay buo na muli. Hindi ito ang perpektong puso, ngunit ito ay isang pusong natuto ng magmahal, ng totoo, magsimula sa sarili, at pagkatapos ay sa aking anak. At iyan para sa akin ang pinakamagandang paglubog ng araw sa lahat.